Matagal-tagal na rin naman nga po mga idol na iniimbestigahan ng NBA ang alegasyon patungkol sa paggawa ni Kawhi Leonard at ang front office ng Los Angeles Clippers ng under the table agreement taong 2019. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na desisyon ng liga, kaya medyo naiinip nga ang mga fans kung anong gagawin ng NBA kay Kawhi. Pero ayon sa ibinulgar ng isang insider, bagamat itinanggi na Kawhi Leonard ang paratang sa kanya, may mga nakalap nga daw silang ebidensya na magpapatunay na nilabag ng dalawang ito ang rules ng liga, kaya malaki ang tsansa na masuspende si Kawhi Leonard ng 20 to 40 games next season na siguradong makakaapekto sa kampanya ng Toronto Raptors, habang ang Clippers hindi makukuha ang kanilang mga draft picks sa mga susunod na taon. Posible na dagdagan ng NBA ang parusin nila sa Clippers at kay Kawhi, depende sa maging desisyon, at gagawin nila ito upang hindi sila tularan pa ng ibang mga players at ibang mga teams. Samantala, kung ang Golden State Warriors ay gumalaw nitong nagdaang araw sa pagre-recruit kay LeBron James sa free agency, hindi rin naman sa kanila nagpatalo dito ang Miami Heat na mas tumaas nga ngayon ng tsansang makuha si LeBron James kasunod ng ginawa nila kay Giannis Antetokounmpo. Ayon sa ibinulgar ng isang insider, pasikreto nga po nire-recruit ni Giannis sa LeBron James at tinawagan nga nito para sumali sa Miami sa lalong madaling panahon. Personal nga po niyang kinausap, kagaya kay Draymond Green na naglahad ng kanyang sariling pitch para lamang makumbinsi ito. Kumpara sa ibang teams, mas madaming benefit ang makukuha ni LBJ kapag pinili niya ang Miami Heat, kagaya ng pagkakaroon niya dito ng year-round golf. Isa rin namang legit na contender, at ang mas maganda ang kanyang magiging storya sa pagbabalik dito sa dating team. Maliban dyan, si LeBron ang magiging primary ball handler ng kanilang lineup, which is papabor sa kanya. Wala na rin naman siyang poproblemahin pa sa kanilang team dahil meron nga silang best defensive unit, best coach, best front court sa buong NBA. Sa kabilang banda, talaga namang buong-buo na ang loob ni Anthony Davis na maglaro next season para sa Washington Wizards. Hindi na rin naman ito nagre-request ng trade, hindi katulad ng naunang balita ngayong off-season. Willing siyang buhatin ng Wizards sa kanilang mga laro. Sinubukan niya ngang i-recruit ang kanyang dating kakampi na si LeBron James para lamang mapalakas lalo ang kanilang team. Pero kahit man hindi nila makuha si LeBron, pinangako rin naman ito na kakayanin ng kasalukuyang lineup na manalo ng 40 plus games sa regular season at makapasok sila sa playoffs ng Eastern Conference. Meron nga silang sapat na talento para makasabay at talunin ang ilan sa pinakamalalakas na team, kaya isa nga daw ang Wizards sa mga dapat pakaabangan. Hindi na rin naman sila katulad ng nagdaang taon dahil kakayanin nga nilang mag-compete ng mas maayos at mas maging legit na contender, dahil ayon mismo kay Anthony Davis, kaya nilang manalo ng 40 plus sa susunod na season.